So, accountability. Ito, hindi ko to natutunan sa corporate world. Kasi parang ang pakiramdam mo, sweldo naman ako. Pero dito sa freelancing, wala. Kailangan talaga matibay ka. Kailangan talaga may disiplina ka. At yung disiplinang yun, ang pinaka-root nun is yung accountability. You know that your actions will either lead to something or nothing. Hangganan maging purita, bawal maging pambebe. Top 3 lessons na natutunan ko sa pagiging freelancer na hindi ko natutunan sa corporate work. This is Neil Reichel and mga bashers, welcome to another episode of the $1 Million Filipino Freelancer na podcast. Sa mga boss ko dyan, Boss JMP, Boss Sweet, mga boss ko dyan, okay. Mahal ko po kayo. Pero this is a confession and I hope you don't get upset. Pero in some way, I just wanted to let you know that I've already realized ko ano yung mga natutunan ko na somehow dapat I should have known sooner na dapat ito na dapat ginawa ko. Anyway, lesson number one na natutunan ko sa pagiging freelancer na hindi ko natutunan sa corporate world, which is endless studying para continuously improving. Nung nasa corporate ako, parang, sige na nga, kung kailan lang may conference, saka lang may training, saka lang mag-aaral. Kung kailan lang merong work with, nandyan yung boss mo, saka lang mag-aaral. Pero na ngayon na nasa freelancing world and entrepreneurship, endless ang pag-aaral. Iniisip ko nung nasa corporate ako, ang tanging studying lang naman ang pwede dito is, syempre, get a master's. Yun yung MBA, di ba? Pero sabi ko, ba't ako gagastos para sa MBA? Hindi nga magkasya tong sweldo ko. So, sabi ko, what's the point? Diba? Hanap na lang ako ng mga bagong opportunities. Dito sa freelancing, hindi tumitigil yung pag-aaral. Tuloy ang pag-aaral. As in endless. And am I complaining? I am not. In fact, I am so happy about it. Because the thing that I'm studying about is sobrang nag-e-enjoy ako. Ano ba yung mga inaaral ko? Persuasion, marketing, sales tactics, sales techniques, understanding isang sales cycle, how do you follow up, how do you analyze human behavior when it comes to influencing other people. Gustong-gusto ko yung mga bagay na at yun ang nakukuha ko sa pag-aaral dito sa freelancing. Endless. And do I have to study? Do I need to get an MBA dito sa freelancing? No. Diba? But, ang dami ko mga programs, coaching programs, and even mentors that I have paid more than double, triple the cost of an MBA. But I am so happy about it. Kasi, eto naman siya. The more that I study and implement right away, the higher yung income ceiling ko. Actually, nasa akin na lang yung income ceiling. Versus nung nasa corporate world ako, yung income ceiling ko, syempre, medyo talagang may ceiling lang talaga. Hindi naman pwedeng mas malaki pa ang sweldo mo kaysa sa GM. Porket sasabihin mo na, why? I'm always studying naman na. Why? I'm always in training naman na. Hindi ganun yun. Lesson number 2 na natutunan ko sa freelancing world is this. Accountability. Sa corporate world, pag hindi ka pumasok, nag-secret leave ka, pag nag-sick leave ka, kung ano man ginawa mo, okay lang yan. Kasi alam mo, sa 15 o kaya sa katapusan, sweldo ka pa rin. Sasahod ka pa rin. Sa freelancing world, kapag ikaw ay nag-slack off, yung tipong hindi ka nagtrabaho, hindi ka nag-connect, hindi mo inayos yung hinihingi sa'yo ng client mo, sigurado maaasahan mo na wala kang aanihin sa 15 katapusan kung kailan man ang usapan ng pagbayad ng invoice. So, accountability. Ito, hindi ko to natutunan sa corporate world. Kasi parang ang pakiramdam mo, sweldo naman ako. Pero dito sa freelancing, wala. Kailangan talaga matibay ka. Kailangan talaga may disiplina ka. At yung disiplinang yun, ang pinaka-root nun is yung accountability. You know that your actions will either lead to something or nothing. Siyempre, ayaw naman na ng nothing. Gusto natin may something. That's why we always are accountable for our own actions. Ito naman ang lesson number 3. I get to choose whom I want to surround myself with.
I know, parang hindi perfect grammar, pero nung nasa corporate world ako, wala akong choice. Kung sino lang nasa department namin, syempre, alam mo, makisama ko sa kabilang department, hindi naman yun yung cubicle namin, o kaya hindi naman yung area namin. Imagine, Baguio, Pangasinan yung area ko, alam naman makisama ako sa mga taga Metro Manila at sa taga Mindanao. Kalokohan naman yun. Paano mangyayari yun? Dito sa freelancing, I get to choose with whom I want to interact with, whom I want to surround myself with. Example ko lang is, the market that I choose, di ba? Kung gusto ko, local markets, mga fellow Filipinos. Bakit silang gusto ko? Kasi alam ko na I will also learn from them the ins and outs of running a business. And ano mga gusto ko? Brick and mortar businesses. Gusto ko yung mga nagbabayad ng renta, gusto ko yung may OPEX, gusto ko yung very traditional mga business owners sa Pilipinas. And if I can combine that with my ideas of internet marketing, tingin ko, may kalalagyan akong maganda. That is what I have learned. So, piliin ko kung sino yung mga gusto ko, and the way that I choose that is by offering them my value. I teach them na, ito pwede pong gawin natin sa digital marketing for your business. Would you be interested if I do a free training for you? Automatic ang dating sa kanila agad, wow, sige, sobrang helpful nito. Sige nga, turuan mo nga kami. Balik tayo sa corporate world. Siyempre, dalawa lang naman ang boss mo. Yun lang naman pwede mong sipsipa. Isa lang boss mo. O kung sino lang yung boss mo nandun. Hanggang doon lang. Limited lang. Now, am I saying that the corporate world is the lesser choice compared to entrepreneurship? More specifically, freelancing? No. I am saying that corporate world is a choice that other people can take, which is a good fit for them. Later, you would see the link in the description of this video or for this podcast, and you will see meron akong isang episode na ginawa wherein makikita mo kung ito ay pasok sa iyo. Yung 3 signs na ikaw ba talaga dapat ay mag-freelancing o kaya entrepreneurship, or dapat talaga bumalik ka na lang sa corporate world. Anyway, going back, I hope you learned something from this. And the point that I want to share with you is that life is meant to be enjoyed, not to be endured. Siyempre, kasalanan maging purita. Bawal din maging pabebe. Bye, bashers! Kasalanan maging purita, bawal maging pabebe.